Bumigay at nahati sa gitna ang isang kinukumpuning tulay sa Kalumpit sa Bulacan. Papatawid sa tulay ang isang crane nang maganap ang insidente, kaya nasugatan ang dalawang sakay nito. Dahil sa pagguho, lalong matatagalan ang pagtatapos sa proyekto na noong isang buwan pa dapat ang deadline. Nakatutok doon live si Susan Enriquez. Mel, nung Hulyo pa, nung nakalipas na taon, sinimulan yung demolisyon dito sa Kalumpit Bridge, ano? At ito nga dahil sa medyo mahuna na yung tulay, so kailangan palitan na ito. Pero nagkakaroon ng problema dahil sinasabi ng contractor, meron mga sa ilalim ng tulay na ito, meron pang parang may tinatamaan yung itatayong pundasyon na mga tulay na itinayo ng pampanahon ng hapon. So yun yung naging dahilan, kaya medyo nabagala hanggang sa bumigay na nga ito kaninang dakong alas 10 ng umaga dahil may dadaan sanang isang crane. At doon nga sa nangyaring insidente, dalawa yung nasugatan, pero ligtas naman sa panganib yung dalawa, yung sakay ng crane, ano? Pero ang isa sa maaari daw magandang idulot itong pagguho ng tulay na ito, baka mapabilis yung proyekto ng paggagawa ng tulay dahil nagbigay ng panibagong deadline ng DPWH hanggang Setyembre nitong taong ito, at bagay na ikinatutuwa naman at inaasahan ng mga taga-Kalumpit at taga-Apalit na mangyayari dahil talaga namang sila'y nagsasakripisyo na dito sa hanging bridge na sila nilang dinadaanan mula nang kumpunihin ang tulay na ito para nga tayuan ng panibagong tulay. Narito po ang aking report. Mistulang pinabagsak ng lindol ang ginagawang tulay na ito sa barangay Gatbuka sa Kalumpit, Bulacan. Nahati mula sa gitna ang tulay, nagbagsakan sa ilog ang mga naglalakihang bakal at semento. Bago magtanghali kanina nang bumigay ang tulay, kasama ang isang crane na ginagamit sa paggawa nito. Sakay ng crane ang operator nito na si Robert Vidal at ang mason na si Jerry David. Maswerteng bahagya lang nasaktan ang dalawang trabahador na isinugod sa Santa Cruz Hospital. Dahil sa insidente, ipinatigil muna ng DPWH ang paggawa sa tulay. Ayon sa alkalde ng Kalumpit, 8 buwan ang kinukumpuni ang tulay at nakatakda sanang matapos nitong nakaraang buwan. Medyo malalay na talaga yung area na yon, kaya bumagsak ito. Ay maagap naman dito yung ating rescue team at ganoon din yung ating kapulisan. Nitong Abril lang iniulat ng programang Reporter's Notebook ang anyay mabagal na usad ng rehabilitation ng Kalumpit Bridge. Noong July 2013 pa sinimulan at dapat natapos Abril ngayong taon. Pero nahirapan daw ang kontraktor sa pagtatayo ng tulay dahil may mga bahagi ng lumang tulay na pinabagsak noon pang 1945 na nakabaon sa ilalim ng ilog. Kaya lagpas na sa deadline, hindi pa rin natatapos ang tulay na nagkakahalaga ng 166 million pesos. Di birong aberya yan dahil pinagdudugtong ng Kalumpit Bridge ang bayan ng Kalumpit sa Bulacan at Apalit sa Pampanga. Meron namang inilagay na makeshift bridge pero tawiran lang ito ng mga tao at maging ito pinangangambahang gumuho. Ang mga kotse, truck at iba pang mga sasakyan kailangang umikot ng ilang oras sa ibang ruta para lang makarating sa kabilang ibayo. Ang ilan dumidiskarte na lang at sinakay ang kanilang motorsiklo sa mga bangka para lang makatawid sa ilog. Ganito rin ang ginagawa para sa mga produkto. Delikado na, dagdag gastos pa raw ito sa kanila. Sana po mapadali na yung yung paggawa ng tulay natin kasi sobrang hirap na ng mga tao. Nangako ang kontraktor na pipilitin nilang matapos ang tulay sa panibagong deadline na ibinigay ng DPWH at tayo naman sa DPWH. Patuloy nilang i-monitor ang paggawa ng tulay nito para matapos sa panibagong deadline na kanilang ibinigay. Mel? Naku, San, baka naman sabihin hindi nakasya yung budget dyan. San? Nako, yun ang aabangan natin. Sana naman hindi umabot sa ganun dahil talagang abot-abot na ang kalbaryo ng mga kababayan natin dito sa bayan ng Kalumpit at dito sa Apalit, Pampanga dahil ito lang yung tulay na maaari nilang matawiran ng kanilang mga sasakyan, kaya talagang kailangan matapos na ang tulay na ito sa lalong madaling panahon sa kahit ano pa mang pamaraan, Mel. Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.